Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, akidah. Sa tinatalakay pa rin natin yung bihuli nating natalakay. Chapter 38. Babu man ata al-ulama'a wal umara fi tahrimi ma ahallallah o tahlili ma harramallah. Ang kabanata tungkol sa katotohanan na sino mang sumunod sa mga pinunong panrelihiyon o pinunong pampolitika sa pagbabawal sa pinahintulot ni Allah o pagpapahintulot sa ipinagbawal ni Allah, sino mang gumawa nito ay kinuha niya ang mga pinuno na ito bilang mga Panginoon na katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So natalakay na natin ito ng dalawang pagtalakay. Alhamdulillah, ito nga ay isang mapanganib na bagay. At maaring isipin ng tao, hindi ito syirko, hindi ito kufur. Pero malinaw sa mga batayan na ito ay paglabag sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kahit sa pagsasabatas, ang pagsasabatas ay kabilang sa rububiyah ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, nagtatambal kay Allah ang sino mang susunod sa sino mang ginagawa niyang halal ang ginawang haram ni Allah o ginagawa niyang haram ang ginawang halal ni Allah. At napakahalaga nito, lalong-lalo na yaon ngang sa panahon natin ngayon, na maraming mga tao ang nagsasalita tungkol sa relihiyon na hindi naman sila nagsasalita ayon sa kumbaga batayan. Ayon sa mga batayan. Ay, teka, lampas na pala tayo dun 39 na pala. Hindi yung sinasabi. Di ba, at least nabalikan natin. Yun yung 38. At yung 39 may kinalaman din dito. Alam tara ilal ladhina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila tagut. Wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu syaitanu ay yadilluhum dalalam baida. So may kinalaman din ito sa pagsasabatas. So yung tungkol sa aya na hindi mo ba nakita yung mga nag-aangkin na sila ay nananampalataya sa anumang ipinahayag sa iyo ni Allah. Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung kinakausap dito, at anumang ipinahayag sa mga nauna sa iyo ng mga propeta. Pero itong mga tao na ito na nag-aangkin na sila ay nananampalataya sa ipinahayag sa iyo sa Quran at sa mga nauna pang mga kasulatan, Torah in particular, kasi kabilang sa mga munafik sa Madina ay kabilang sa Ahlul Kitab o nakikipagsabuatan sa Ahlul Kitab. At ang karamihan doon mga Hudyo. So itong mga tao na ito, inaangkin nila na naniniwala sila kay Allah o naniniwala sila sa ipinahayag ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quran at sa Torah. Pero ang gusto nila ay ang maghatol sa kanila ang tagut, ang iba paliban kay Allah. Samantalang pinag-utusan sila na hindi manampalataya sa mga ito, at si Satanas nga na siyang may dulot nito, ang nais niya ay lumayo ang mga tao sa malayong pagkaligaw. So nabanggit na nung nakaraan yung iba't ibang mga pagkakataon sa babun nuzul ng aya na ito. Nakabilang dito yung Hudyo at yung munafik na nagtalo. Gusto ng Hudyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila magpapahatol. Pero munafik, ayaw niya na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpapahatol, bagkus ang gusto niya sa mga Hudyo naman siya magpapahatol. Kasi alam niya, ang mga Hudyo masusuhulan niya. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya masusuhulan. Kaya inangyari dito, nang nalaman ni Omar ang tungkol dito, ay tinaga niya sa liig yung munafik
dahil sa kanyang paghahangad ng paghahatol ng iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang aya nga na ito ay maaring applicable sa iba pang mga bagay. Hindi lamang may kinalaman sa mga paghahatol. Maaring ito ay may kinalaman din sa iba pang mga gawain, sa paniniwala, sa mga gawaing pagsamba na mas pinapaboran ng tao ang iba pa liban sa Quran at Sunnah, at mas pinapaboran niya yung mga kamalian at mapanganib ito kasi mangangahulugan na yung mga tao na kumbaga nalulugmok sa bid'ah ay maaring nasa bingit na sila ng ganitong kasamaan. Na naghahangad sila ng hatol, naghahangad sila ng gawaing pagsamba, naliban pa sa siyang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya lahat talaga ng pagkaligaw ay patungo sa impyerno. Lahat. Ito man ay pagkaligaw sa inyo ng kufur o shirk o kahit sa bid'ah, mapanganib na. Kaya hindi dapat minamaliit ng mga tao ang bid'ah. Hindi minamaliit ng tao ang bid'ah kasi maaaring nandun na siya sa antas na meron na siyang ibang relihiyon o meron na siyang ibang paniniwala, ibang mga gawaing pagsamba at iba pa. So mula doon sa sababun nuzul ng aya na ito, yustafado min qissati sababun nuzul, makukuhang aral mula sa sababun nuzul na ito. Yun nga, yung Hudyo at yung munafik na nagdemandahan. Yung Hudyo, gusto niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang maghahatol, pero yung munafik ayaw niya. Gusto niya si Ka'ab bin Ashraf pa ang maghahatol, kalaban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang nag-aangkin siyang mananampalataya. Yun nga, siya ay pinatay din ni Omar. Unang aral, anna mandu'iya ila tahkimil kitabi was sunnah faaba annahu minal munafikin. Sino man daw ang tinawag o inobliga na sundin ang paghahatol ng Quran at Sunnah, pero tinanggihan niya ang paghahatol ng Quran at Sunnah, siya ay kabilang sa mga munafik. Ito ay palatandaan ng pagiging munafik. Sa halimbawa niyan, ikaw ay naghatol ayon sa Quran at Sunnah, pero ayaw ng munafik ang hatol mo. Kaya ang ginawa niya, nagpunta siya sa barangay ng kuffar o nagpunta sa kung sino-sino, yun ay malinaw na nifaq. Yun ay malinaw na nifaq. At mapanganib ang tao na gano'n. Ang Muslim na gano'n, nagpapakilalang Muslim na hindi niya tinatanggap ang Quran at Sunnah. Ngayon, maaaring mangyayari, di ba, hindi niya gusto yung hatol mo. Hindi ko gusto yung hatol mo, magpahatol tayo sa iba. Pero sa Muslim din siya pupunta. Pwede naman yun, inshallah. Pero maaaring ang problema doon, kung, di ba, nagpahatol siya, hindi niya gusto yung hatol mo. Tapos nagpahatol siya sa ibang Muslim, pwede naman, inshallah. Pero paano yun kung ayaw pa rin niya doon sa hatol na yun? Ibig sabihin, naghahanap siya ng hahatol na papabor sa kanya. Di pareho lang, nasa bingit pa rin siya ng nifaq. Naghahanap siya ng maniniwala sa kanya, naghahanap siya ng kakampi sa kanya. Hindi katarungan ang hanap niya. Ang hinahanap niya, kakampi. Ang hinahanap niya, hindi katarungan. Ang hinahanap niya ay kawalang katarungan. At mapanganib. Mapanganib. Kasi ganun pa rin yun eh. Tinatanggi pa rin niya ang Quran at Sunnah. Tinatanggi pa rin niya. Kasi maaari namang mapapahintulutan yun eh. Kaya nga sa Islam, kung sa mga kuffar, meron tinatawag na Court of Appeals, meron din ganun sa mga korte natin. Diba? Naghatol yung isang judge, tapos sa palagay mo, kasi alam mo naman na ikaw ang inapi, tapos naghatol laban sa'yo. O hindi binigay ng judge na yun yung karapatan mo. Pwede ka umapila sa Court of Appeals ng mga Muslim. Meron din sa mga Muslim ng ganun. Actually, ginaya nga sa mga Muslim yung ganung paraan na mag-aapila ka, hahabol ka sa paghahatol o sa kaso. Pero dito nga, yung tao na ganito, meron nang naghatol, ayaw niya doon sa hatol, tapos naghanap siya ng ibang Muslim na hatol, kasi umaasa siya na makakakuha siya ng hatol na papabor sa kanya, problema yon. Pareho lang, na yun ay pagtanggi
sa hatol ng Quran at Sunnah. Pangalawa, anna man azhara al-kufra wan nifaqa yuqtal. Pangalawa, mula doon sa ginawa ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, sino man ang naghayag o nangalandakan, yun, mas matinding, mas malinaw na salita. Kasi adharab, kasi pwedeng nabuking lang talaga siya nabuking na munafik pala siya. Pero ito sinasadya niya talaga, adhara. Sinasadya niyang panindigan o ipangalandakan, pangatawanan na siya nga ay munafik at kafir, tumatanggi sa hatol ng Quran at Sunnah. Yun ay may tuturing na naghahayag nga ng kanyang kufur at nifaq, siya ay maaring patawan ng parusang kamatayan. Siya ay maaring patawan ng parusang kamatayan. Ngayon, doon sa ginawa ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, diyan mapapaisip tayo. Nasaan ang due process? Kung nagkaroon ba ng pagsisiyasat si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, o nagkaroon ba ng paghahatol, nagkaroon ba yung munafik ng pagkakataon ay pagtanggol ng kanyang sarili? So doon sa panahon ng mga sahaba, pinapaalala natin, yun ay nangyari sa panahon ng mga sahaba. So doon sa kalagayan na yun, malinaw na yung munafik ay munafik nga sa kanyang ginawa. Kasama pa nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ayaw niya na magpahatol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa ganung pagkakataon, naging malinaw kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu bilang pangatlo sa pamumuno sa mga Muslim. Una si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga sa panahon na yun, na nabuhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkakaisa na sila. Na si Abu Bakar ang pangalawa at si Omar ang pangatlo. So naghatol si Omar ayon sa kanyang katayuan. So ngayon, sa panahon natin ngayon, merong ganito, papatayin ba natin? Hindi pwede. Hindi pwede kasi iba ang panahon natin sa panahon nila at iba ang kalagayan natin sa kalagayan nila. Lalong-lalo na unang-unang malaking kalagayan, buhay pa nung panahon na yun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon hindi na. So doon sa panahon nila malinaw ang kufur at nifaq doon sa ginawa ng munafik. Pero ngayon, syempre bukod pa doon sa wala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so merong mga batas na umiiral na maaring mapipigilan tayo na gumawa nito. Kumbaga, bukod sa umiiral na batas, mga batas din na hindi umiiral na may papatupad natin ang ganito. Okay? Yunahan ko lang kambal. Baka mamaya mabalitaan ko. Ano nangyari? Ba't nakulong? Ba't nakulong si Rashid? May tinaga. Bunapik daw yung tinaga niya. Hindi ganito. Okay? Si Omar ito. Ulitin natin mga pinagkakaiba. Buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na ito. Si Omar ang nagpataw ng parusang kamatayan, kumbaga, at malinaw yung usapin. Nifaq talaga, malinaw. So hindi porke halimbawa tumanggi lang, sabihin, halimbawa may kinukwento, may narinig akong hadith ganito Sigurado ka hadith yan kasi duda ako kung hadith ba yan Parang call lang yan. Sinabi lang yan ng mga sahaba pero hindi yan hadith. Halimbawa, kadalasan na sinasabi nila hadith pero hindi naman hadith. Yung hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tuusin ninyo ang inyong mga sarili bago pa kayo tuusin. Hindi yun hadith. Yun ay sinabi ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Si Rashid, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kinorek siya nung brother. Rashid, hindi yan hadith, sinabi yan ni Omar. Tinatanggi mo ang hadith? Kafir ka. Para may saltik lang Kafir ka, munafik ka, sabay taga Hindi pwede. Inunahan na natin. Hindi pwede. Pangatlo, an naman yahkum bigayri ma anzalallahu fa innama yahkumu bittagut. Okay, parehong mga aring magkakaroon ng problema. Yung nagpapahatol, na naghahanap ng hatol na iba pa liban sa hatol ni Allah at hatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng sunnah, at syempre naghahatol din.
Maring siya mismo ay naghahatol sa pamaraan ng paghahatol na hindi ayon sa Quran at Sunnah. Kaya nga ang sino man na hindi maghatol ayon sa ibinaba ni Allah, siya ay naghahatol lamang sa pamagitan ng tagut. Hindi siya may tuturing na naghahatol ng may katarungan, hindi siya may tuturing na naghahatol sa pamagitan ng hatol ni Allah. Kaya nga di ba yung ayat do Suratul Nisa, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Sino mang hindi maghatol sa pamagitan ng ipinahayag ni Allah o ibinaba ni Allah, sila ang mga hindi mananampalataya. Yan, tagut. Itagot sa kahulugan nito na anumang itinatambal kay Allah o anumang pinagkukunan ng anumang batas o hikma o hukom na liban pa kay Allah. Pang-apat, tahrimu akhdar rishwa alal hukmi. Ang pagbabawal sa pagtanggap ng suhol, sa paghahatol. Siyempre, pinagbabawal na rin yung pagbibigay ng suhol. Ikaw nagpapahatol, magbibigay ka ng suhol, bawal din. At yung tinutukoy dito, ikaw na maghahatol, tatanggap ka ng suhol, ay ipinagbabawal din. Kasi yun ang dahilan kung bakit yung munafik ayaw niyang magpahatol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas gusto niya dun sa mga Hudyo, kasi alam niya yung mga Hudyo masusuhulan para papabor sa kanya sa paghatol. At panglima, annal munafik yakunu ashaddu karahatan li hukmillahi wa rasuli minal yahudi wan nasara. Ang mga munafik, matatagpuan natin sila nakabilang sa kanilang masasamang mga ugali. Maraming masasamang mga ugali. Masasamang asal ang mga munafik na nakaugat sa kanilang baluktot na akida. Akida ang pinagmumulan ng ugali ng munafik. Wala talaga silang pananampalataya. Kaya makikita ninyo kakaiba sila sa kanilang maraming mga ginagawa. O pati sinasabi o inaangkin na kanilang pinaniniwalaan. Kakaiba sila. Ngayon nga, kabilang sa kanilang mga katangian, sila ang pinakamatindi ang pagkamuhi sa hatol ni Allah at hatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sila ay mas matindi ang pagkamuhi sa hatol ni Allah at hatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Ito nga, di ba yung Hudyo? Yung dito sa sababun nuzul nung ayah, gusto niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang maghahatol. Pero yung munafik ayaw niya. Gusto niya sa Hudyo, magpapahatol kahit pa nakikilala siyang Muslim o nagpapakilala siyang Muslim. At gayon din, wa annahu ashaddu adawatan minhum li ahlil iman. At ang mga munafik din, mas matindi ang kanilang pagkamuhi, mas matindi ang kanilang mga pakana, mas matindi ang kanilang pamiminsala sa mga mananampalataya kaysa sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Na nga pangunahin sa kanilang dahilan kung bakit sila namumuhi. Kasi ang layunin naman talaga nila kung bakit sila nagpapanggap na Muslim ay para makapagdulot ng pinsala sa mga Muslim. Mula sa loob ng mga Muslim ay sisiraan nila ang Islam at ang mga Muslim. Yun ang dahilan kung bakit sila nagpapanggap, para siraan ng mga Muslim. At dahil nagpapakilala silang Muslim, maaaring mapapaniwala pa nga nilang ibang mga Muslim, di ba? Katulad ng ginawa ni Abdullah bin Ubay bin Salul sa napakaraming iba't ibang mga pagkakataon sa Madina. Napaniwala niya yung marami na si Aisha nagzina. Napaniwala niyang marami nang siya ay nagtayo ng sarili niyang masjid, yung Masjid Dirar. Napaniwala niya yung marami nang hindi sila sumama doon sa Uhud at iba't iba pang mga pagkakataon na ipinagkanulo ni Abdullah bin Ubay bin Salul si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapanganib nga ang mga munafik. Kasi yung mga kalaban, yung kuffar na Hudyo, Kristiyano, maaaring malinaw na galit talaga sila sa mga Muslim, hayagan, harap-harapan. Pero ang lihim na kalaban, sekretong kalaban, ito ang munafik, mas matindi sila sa pagkamuhi kaysa sa mga hayagan ng mga Hudyo at Kristiyano. So merong sumunod na ayan na nababanggit na may kinalaman sa kabanata na ito.
Suratul Baqarah, verse 11, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. At may kinalaman nga ito sa mga munafik. Kasing Suratul Baqarah, yung naunang ang mga aya dito, ang naunang tatlo tungkol sa mga mananampalataya, o naunang, tama. Tapos yung dalawang sumunod tungkol sa mga kuffar, ang sumunod doon na 13 na mga aya, puro na yung tungkol sa mga munafik. Puro na yung tungkol sa mga munafik. At isa sa mga aya doon sa 11, yung isa sa mga kakaiba talaga sa mga munafik. Kapag sinabi sa kanila, huwag kayong magpapalaganap ng kasamaan sa lupa. May nakatuklas sa kanila na sila nga'y munafik. O maaaring hindi pa sila pinagdududahan na munafik talaga sila. Pero sinaway natin sila. Sinaway natin sila. At sasabihin natin sa kanila, huwag kang magpapalaganap ng kasamaan sa lupa. Sasabihin ng mga munafik, innama nahnu muslihun. Sasabihin nilang ginagawa lamang namin o kami ay nagsasaayos lamang. Kumbaga yung kanilang mga ginawa, kanilang mga sinabi, ang kanilang mga pakana, kapag napupuna ng mga Muslim, ang kanilang tugon palagi, wala kaming hangad kundi ang pagsasaayos. Inaaway namin yung imam kasi gusto namin ng pagsasaayos. O nagpapalaganap kami ng kasiraan kasi kami ay naghahangad ng pagsasaayos. Kaya yung mga munafik na, kumbaga, lahat ng ito na ginagawa nila, para sa kasiraan ng mga Muslim. Yun ang pinakakaligayahan nila. Yun ang pinakakaligayahan nila, ang masira, ang mabulabog at magulo ang mga Muslim. Kaya kapag sila ay nasusukol, kapag sila ay nabubuking, kapag sila ay nahuhuli, etong una nilang sagot. Tunay na kami ay mga tagapagsaayos lamang. At ang mga ganitong pananalita, ang hangad nito manlin lang O di paano yung tanga, kumbaga tanga na Muslim, maaaring mapapaniwala nila. Mapaniwala nila. O ikaw pala, kaya hindi ka pala nagsasala dyan sa masjid na yan kasi masama pala yung mga tao dyan. O yun, yung tanga naniniwala din sa kanila. Naniniwala din sa kanila. Kaya nga, isinunod agad itong aya na ito. Kasi ngayon, pangunahin doon sa mga tao na nag-aangkin na naniniwala sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa ipinahayag sa kanila, pero naghahangad ng hatol ng iba pa liban kay Allah, ay mga munafik na. Yung mga munafik. At ang kahulugan nga ng aya na ito, Yaqulullahu ta'ala, idha qila lil munafikina, la tufsidu fil ardi, ya'ni la ta'su fil ardi, lianna man asallaha fil ardi o amara bima'siyatillahi faqad afsada fil ard. Sinasabi dito ni Allah na kapag sinabi sa mga munafikin na huwag kayong magpapalaganap ng kasamaan sa lupa, nang tinutukoy dito na kasamaan sa lupa, huwag kayong gagawa ng kasalanan sa lupa. Dahil tunay ng sino mang sumuway kay Allah sa lupa o nag-utos ng pagsuway kay Allah sa lupa, ay tunay ngang nagpakalat ng kasamaan sa lupa. Lianna salahal ardi was samai innama huwa bita'atillahi wa rasuli. Dahil ang tanging paraan na maisasaayos ang langit at lupa, so kahit ang langit dinamay na, ibig sabihin, hyperbole ito. Kung meron mang taong nakatira sa langit, walang magsasaayos sa kanila, liban na lang kung ano magsasaayos sa tao sa lupa, liban na lamang sa pagsunod kay Allah. Liban na lamang ang pagsunod kay Allah at sa kanyang sugo. At yun nga, kapag sila ay sinisita, kapag sila ay pinangangaralan, kapag sila ay nabubuking, qalu innama nahnu muslihun, ay nuridu an nudari al-farikaini minal mu'minina wal kafirina wa nastalih ma'a haula'i wa haula. So kabilang doon sa kahulugan ng muslihun, di ba, kinakatwiran nila kapag nahuling kanilang mga pakana. Ang gusto lang namin kaayusan. So kabilang sa mga inaangkin nila na kaayusan ay ang gawing, kumbaga, mapaglapit o maisaayos
ang mga Muslim at ang mga hindi mananampalataya, magkakabati sila. Magkakabati sila. So, halimbawa, katulad ng nangyari doon sa Ghazwatul Khandaq, na nahuli talaga yung mga munafik na nakikipagsabwatan sa Quraysh. So, kinakatwiran nila, ang gusto namin matigil yung digmaan. Hindi malinaw na panggagago lang kanilang sinasabi na ang gusto nila ay kaayusan. Kinakatwiran na lang nila yun. Kaya nga sa madalas na, kumbaga, paano natin nahatulan yung kapwa natin tao, nababanggit ko ito madalas, huwag natin masyadong bibigyan ng timbang yung pananalita ng tao. Tingnan natin yung epekto ng kanyang mga ginagawa. Kasi sino mang tao maaring makapagsalita ng mabuting salita. Lalong-lalo na yung mga mga masasamang tao. Mandurugas, manloloko, munafik, nagpapanggap na Muslim, mayroong mga pakana laban sa mga Muslim, planado nila yung kanilang mga sasabihin. O talagang talentado sila, meron silang talento na masasabi nila yung mga bagay-bagay na kalulugdan ng mga tao. Na dahil dito, kumbaga, mapapalusutan nila yung sarili nila yung kasamaan eh. Diba, lilitisin sila, mapapangitwiranan nila lahat ng bagay. Pero huwag kayong magpapadala doon. Ang titingnan ninyo, yung resulta ng kanilang mga ginagawa. Yung pinsala ng kanilang mga ginagawa. Kasiraan na dulot ng kanilang mga ginagawa. Huwag kayong masyadong magbibigay ng timbang sa anumang sinasabi ng tao. Kasi lahat ng tao may kakayanan o maaring may kakayanan na. Ang sinasabi ko yung masamang tao, maaring yung masamang tao may kakayanan na, kumbaga, magsalita ng mahusay. Samantalang maaring merong mahusay o mabuting tao na walang kakayanan na magsalita ng mahusay. Kung tayo babatay lang sa sinasabi, maniniwala tayo doon sa masamang tao. Tapos yung mabuting tao, hindi natin paniniwalaan kasi hindi niya may paliwanag yung sarili niya eh. Baon na lang yan, di ba? Si Ismael, hindi niya mapaliwanag yung sarili niya. Pag tinatanong mo, galit pa. Tapos yung nangaapi sa kanya, magaling mga tuwiran. Yun yung paniniwalaan tuloy natin. Pero titingnan natin lalo na yung resulta ng kanilang mga ginagawa. Kaya nga, naalala ko may hindi ko maalala kung sino yun. Nagsabi na magpakupkup daw tayo kay Allah laban sa masamang tao na makata. Intindihan nyo, magpakupkup tayo kay Allah laban sa masamang tao na makata, na mahusay magsalita, magaling mga tuwiran. Huling-huli na sa akto pero napapangatwiranan pa niya yung kanyang ginawa at mapagbumukha pa niyang tama. Ito yun sila. Kabilang sila rito yung mga munafik. Itong aya nga na ito, yung katulad ng sinasabi ko, Adamu al-igtirari biakwali ahlil ahwa'i wa in zakrafuha, na pangunahin sa mga aral dito, huwag tayo magpapalinlang sa pananalita ng mga taong sumusunod lamang sa kanilang mga pagnanasa. Kahit papagandahin nila yung kanilang mga pananalita, kahit umiyak pa yan. Diba? Abot sa ganun yung drama nila. Sobrang sama nung kanilang ginawa. Alam nila, masusukol na sila. Kaya nilang baligtarin ang mga bagay-bagay na sa halip na sila yung nangaapi, magmumukha silang inaapi. Sa halip na, kumbaga, sila yung ihinahabla, sila ngayon ang magbumukhang biktima. Sila yung kriminal, pero bandang huli nagagawa nilang magmumukha silang biktima dahil pinapaganda nila yung kanilang mga pananalita. Huwag na huwag tayong magpapalinlang sa kanila. Again na, kabilang sa aral ng ayan na ito, wat tahdhiru minal igtirari birra'i ma lam yakum ala sihhatihi dalilun min kitabin aw sunnatin. Na huwag na huwag tayo magpapalinlang sa anumang pananaw na hindi na itataguyod sa pamagitan ng Quran at ng Sunnah. So kahit gaano pa kaganda ang paliwanag ng Ahlul Bid'ah, halimbawa,
Kung wala siyang batayan mula sa Quran at Sunnah, wag nating susundin yung kanilang sinasabi. Kasi limbawa, di ba, sasabihin nung nag-celebrate ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan natin celebrate yung birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi mahal natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun lagi sinasabi nila, di ba? Ikaw, hindi mo ba mahal si Propeta? Gaganunin ka pa. Ikaw, hindi mo ba mahal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mahal mo, di ba? O kailangan pahalagahan natin siya. Dapat pag birthday niya, magsi-celebrate tayo. O di ngayon, hindi ka nakikiselebrate. Ikaw pa pagbibintangan niya, kukonsensyahin ka pa niya. Ayaw mo mag-celebrate ng birthday niya, hindi mo siya mahal. Hindi ka tunay na Muslim. Kaya kailangan makikiselebrate ka. Mag-ambag ka ngayon, 1,000. Papagawa tayo ng parol. Kasi may ganun yung mga yung mga masjid, lalo sa Mindanao. Meron silang ginagawang parang parol kapag birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mag-ambag ka, gagawa tayo ng parol para sa birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kahit anong ganda nung sinasabi nila, huwag tayong maniniwala. Nasaan ang dalil? Ang dalil. At hindi kailanman dalil ang damdamin. Hindi kailanman dalil ang damdamin o hindi nga maaring sasabihin natin na yung gagawin natin ay pagpapalapit kay Allah kung hindi naman ito isinabatas. Kung hindi naman ito isinabatas. Yung ngayon, katulad na banggit ko ng nakaraan kabilang sa mga kawaid, at takarrubu bima syuri, wala bimabtudi. Ang pagpapalapit kay Allah ay sa pamagitan lamang ng kung ano ang syuri'ah, isinabatas, at hindi sa pamagitan ng anumang ibtudi'ah, inimbento lamang ng tao. Hindi tayo pwede mag-iimbento na sarili natin paraan ng pagpapalapit kay Allah. Kaya nga ang aya na ito, na nga tungkol sa mga munafik na inaangkin nila na sila ay naghahangad lamang ng pagsasaayos, an nattahakum ila gayri kitabillahi wa sunnati rasulihi min a'malil munafikina wa minal ifsadi fil ard wa minal hukmi bittagut. Ang paghahangad ng hatol ng iba pa, liban pa sa aklat ni Allah at sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kabilang sa mga gawain ng mga munafik. At ito ay unang-una, pagpapakalat ng kasamaan sa lupa. Pangalawa na pala yun. Kabilang sa mga gawain ng munafik, pagpapakalat ng kasamaan sa lupa at paghahangad ng hukom ng iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala waliyadu billah. Tingnan, bandang huli, kufur ito. Mauuwi ito sa kufur o sa kawalang pananampalataya waliyadu billah. So tutuloy pa natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.